Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Sunod-sunod na pong kamalasan ang dumarating kay Sara Duterte. Ano niya, Mr. Maravillas? Hindi lang pala impeachment, pati disbarment. At hindi lang kay Sara, pati kay tatay niya, kay Digong. At isa pa, mga kababayan, nire-review na ng DOJ yung draft resolution. Yan o, draft resolution in grave threats and sedition case versus VP Sara Duterte under review, sabi po ng DOJ. Sabi ko sa inyo mga kababayan, sabay-sabay. Ito yung mga tinatawag nating mga sword of Damocles. Sabay-sabay na bibitawan. Yan o, 16 hours ago, nag-post si Trixie Cruz ang Angeles. Sabi niya, paramdam, reaction niya dito sa report ng GMA News. The resolution on the sedition and grave threats complaints against VP Sara Duterte is currently under review according to the DOJ. The complaints were filed last year following her threat to have President Bongbong Marcos and First Lady Lisa Marcos assassinated. Paramdam daw. Ginawa niya yun, nalangan man palampasin. Di ba po? Sabi nga natin, consequences ng ganyang mga maling aksyon. Sino ba yung dapat sisihin dyan kundi sarili niya? Ngayon, balikan natin yung possible ground for disbarment mga kababayan. Both of Sara and Digong. Bakit naman na niya Mr. Maravillas pati disbarment? Kasi yung mga actions po nila, kadisbar-disbar. Di ba po? Sa ilalim kasi ng Rules of Court, Rule 138, Section 27 ng Rules of Court, malinaw po, ang isang abogado ay maaring madisbar dahil sa deceit, malpractice, gross misconduct, grossly immoral conduct, conviction of a crime involving moral turpitude, at paglabag sa lawyer's oath at willful disobedience sa lawful orders ng korte. Kapag kasi po, mga kababayan, ang isang abogado, lalo't kung may mataas na posisyon sa gobyerno, nagpakita po ng asal na labag sa Code of Professional Responsibility and Accountability tinatawag, or CPRA. Hindi po pwedeng sabing style lang yan. Ang lisensya po sa pag-abogado, alam nila yan, isa itong pribilehiyo. Hindi siya po immunity na kumo abogado, pwede na. Lalong hindi pwede ang asal na mga ganyan na tulad ng ginawa ni Sara na nagbanta mga kababayan. Ang binantaan pa, Presidente, First Lady, tapos Speaker. Sa ilalim po ng CPRA, ang isang abogado po ay dapat nagpapakita ng courtesy. Nakita ninyo mga abogado na matitino, maingat sila sa pananalita, piling-pili nila yung mga language na ginagamit. Kahit galit, may pagalan pa rin sa kanyang katunggali. Ganon po ang mga matitinong abogado. May tinatawag na civility and restraint. Kahit pa sabihin mga kababayan na hyperbole tulad ng palusot nila, ito po ay maaring pumasok sa grave threat, gross misconduct, conduct unbecoming of a lawyer, paglabag sa lawyer's oath, na dapat ginagalang ang batas at institusyon. Ang simpleng tanong mga kababayan, kung ordinaryong abogado ang gumawa nito, papayagan ba ng Supreme Court? Pangalawa, nakadisbar-disbar yung inciting to sedition na under evaluation na po ng DOJ, under review. Ang mga pahayag mga kababayan na maaring mag-udyok ng galit laban po sa ating pamahalaan o magpasiklab ng destabilization or destabilization narrative ay maaari pong ikonsidera bilang inciting to sedition. Ang isang abogado kasi mga kababayan, hindi dapat maging instrumento siya ng pagwasak sa rule of law. Di ba po? He or she is an officer of the law. Yun ang tawag sa isang abogado. Yung freedom of speech, mga kababayan, hindi man siya pwedeng maging freedom from professional consequences. Tama po? Then yung isa pa, yung nangyaring very unethical conduct niya at paggamit ng mga intemperate language. Yung nakita ninyo, paulit-ulit na paggagamit ng mga salitang pagbumura, pananakot, at yung sabi niya,
Tinabihan daw niya si Amy Marcos na ukayin niya yung mga labi ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. Yun mga kababayan. Sa CPRA kasi mga kababayan, malinaw po ang requirement ng dignity and respect sa public discourse. Sabi nga natin kanina, ang isang abogado ay isang officer of the court. Hindi siya dapat maging simbolo ng bastos at marahas na pag-ugali. Di ba po, mga kababayan? At yung past misconduct niya, remember, yung binugbog niya, sinapak niya yung isang sheriff sa Davao. Ang physical assault, mga kababayan, sa isang court officer, pwede po itong pumasok sa gross misconduct, violation po ng lawyer's oath, at saka conduct prejudicial to the administration of justice. Alam ito ng mga matitinong abogado, then yung alam na natin, yung maling paggamit ng confidential funds. Kung mapapatunayan po na may deceit or may misuse or irregularity, maaari po itong pumasok sa deceit, malpractice, saka gross misconduct. Di ba po? Ang isang abogado kasi, mga kababayan na nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas siya na fiduciary sa publiko, fiduciary duty sa ating mga mamamayang Pilipino. Tapos may unauthorized practice pa siya bilang isang abogado. Practice of law. Bilang isang public official, mga kababayan, limitado po ang pagpapractice ng law. Ang pag-angkin na maging legal representative, naalala niyo yon, ng kanyang chief of staff na si Azulaika Lopez, maaari po siyang questionin kung ito ba ay lumabag sa restrictions sa practice ng law habang siya po ay nasa posisyon bilang Vice Presidente. Tama po, parang nakalimutan na ito sa dami ng mga napasukan na problema ni Sara. Di ba po, mga kababayan? Ngayon, punta tayo sa kanyang tatay, si Digong, na posible din na mga grounds for disbarment. Unang-una siyempre dito yung kanyang war on drugs. Ito'y umiikot, mga kababayan, sa conduct unbecoming of a lawyer. Gross misconduct din, mga kababayan. At paglabag sa lawyer's oath. Pareha sila. Yung mga polisiya kasi po ni Digong, yun ang nagbigay daan sa extrajudicial killings, remember? Kaya nga po siya may kasong crimes against humanity. Incitement to violence. Laging bukang bibig yung kill. Imagine that. Tapos may admission mismo siya sa kanyang mga pronouncement of tolerance or encouragement of killings. Yung sinasabi niya doon sa pagyayabang niya sa Congress, na inutusan niya, inuudyukan niya inutusan niya si Bato at yung mga chief of police niya, udyukan na lumaban yung mga suspects. Ito. Ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Hindi. Yan, buhay yan. Ayan na sila, yan ang instruction ko. This could be a ground for disbarment. Encourage, Pag tinignan po ninyo yung... encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Sabay pagmumura. Di ba po? Malinaw? Kung na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Kita ninyo? Yan ang utos ko. Bakit ko pagbigyan important? Umuula ng pagmumura. Malinaw po, mga kababayan. Admission niya mismo doon sa Quadcom hearing ng Congress. Gross misconduct and violation of lawyer's oath. Kapag ang mismong salita mo mismo, ang ebidensya, hindi ito po political attack. Ang tawag dyan, self-incriminating narrative. Galing mismo sa kanyang bibig. Then, yung ICC investigation at moral turpitude. Alam naman natin po, may ongoing case siya sa ICC. Kaugnay ng kasong crimes against humanity. Sa ilalim, mga kababayan, ng Rule 138
Section 27, kapag may conviction for a crime involving moral turpitude, mandatory yan na ground for disbarment. So ito, hindi pa ito conviction. Pero halimbawa magkaroon, automatic po yung consequence niya. Then tulad ni Sarah, kung saan siya nagmana, mahilig siya na gumamit ng mga intemperate language sa mga official proceedings. Yung pananakot, pagmumura, tulad ng narinig po ninyo, maaaring paglabag ito sa CPRA. Requirement ng dapat may courtesy palagi ang isang abogado. May pagrespeto sa kapwa. May civility and fairness. Ang isang abogado ay hindi dapat nag-intimidate ng isang witness or isang participant sa proseso ng batas. Tama po? Ngayon, ang tanong, bakit napakahalagang pag-usapan yung disbarment issue ng mag-ama? Ang disbarment po kasi hindi man yan kulungan. Hindi din ito impeachment. Ito po yung tanong kung karapat-dapat ba sila na maging isang magpatuloy bilang mga abogado. Kasi po, kung ang isang abogado nagbabanta ng karahasan, umami na siya sa papel na marahas na kampanya, lalo yung sa war on drugs, nasangkot sa alleged na maling paggamit ng pundo ng gobyerno, gumagamit ng mga bastos at marahas na mga salita, posibleng maharap sa crimes involving moral turpitude. Siguro naman po may obligasyon ang Korte Suprema na suriin. Ngayon, ang tanong, kung ordinaryong abogado ba ang gumawa nito, tahimik ba ang integrated Bar of the Philippines at saka mismo yung Supreme Court? Yan ang tanong. O ba kaagad na may show cause order? Tama ba? Dapat fair. Mas mataas ang hinahawakang posisyon, mas dapat mataas yung standard natin. Kasi po, ang kapangyarihan, may katapat po na pananagutan, accountability. Hindi po sapat yung pagiging sikat. Hindi po sapat yung pagiging makapangyarihan. Kaya po, ang tanong natin ay simple. Bilang mga abogado, nasunod ba ang sinumpaang tungkulin o nilabag na mismo ang batas na dapat mong ipagtanggol? Yon ang napaka-importanting tanong. That's it mga kababayan for now sa ating short video dito po sa ating YouTube channel. Ako po si Dante Maravillas, hindi man abogado, hindi rin nagmumura at hindi rin bastos. Pero lagi pong ako binabastos at binabas ng mga umahanga sa kanila. Kasi nga po, sila yung idol. Kaya kung ano yung ginagawa, ang kanilang leader, yun din yung kanyang mga tagasunod, bastos din, mga kababayan. Pero ako, hindi napipikon. Di ba? Pinapanangalangin ko pa nga sila na sana po mangagsisi sa kanilang mga maling gawa. Tama po?